Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, yun rin pong nangyari kahapon at saka yung mga development po, no? Alam po ninyo, kitang-kita po natin kung paano po pinagtulungan, no, itong si Acosta kahapon. Pinagtulungan, halos akusahan na nagsisinungaling, ininsulto, at higit sa lahat, yung kanyang buong pagkatao, no, nilibak yung kanyang buong pagkatao, question, no, kung siya ba'y karapat dapat na mabuhay pa sa mundo. Parang antindi po ng ginawa kay Acosta kahapon. Nito pong siligutan at ng mga naging alipores niligutan. Parang yung mga senator, judges, parang mga naging tauhan lahat ni Kapunan at ni Ligutan, no? Parang naging bahagi ng prosecution team. Itong magkapatid na Tulfo, itong Senate President Waling-Waling, Lacson Soto, pati si Lapid, kasama na si Joel Villanueva at iba pang, siyempre yung Kiko Pangilinan at Bam Aquino, yung triplets na mga remnants ng kabugukan. Okay. Alam po ninyo, eto magtapatan tayo, no? Isa lang po yung kanilang gustong palabasin, no? Gusto po nilang palabasin si Acosta po ay nagsisinungaling at mayroon ginawa si Acosta na illegal, therefore yung kanyang boss na si BP Sara, gusto nilang palabasin na umaakto si Acosta na illegal ang ginawa dahil siya po ay sunod-sunuran sa kanyang amo na kinakailangan po nilang palabasin na illegal ang ginagawa para magkaroon po nitong ma-justify po kung bakit siya ini-impeach. Nakuha po ninyo? Si Acosta po, kaya po siya nilagay dyan, kaya po siya ginawang testigo, hostile witness ng prosecution para palabasin na sinungaling, palabasin na uto-uto, sunod-sunuran, kaya nga yun po yung salitang stupid, di ba? Gusto po nila yung ibintang, gusto po nilang mapalabas kay Acosta na siya ay nagsisinungaling, stupid na siya, at siya po ay sunod-sunuran. Ano yung sabi ng isang magiting na senador? Na siya po ay blind follower, kaya siya ay isang stupid. Meron pang sinabing Bisaya, wag mo kaming pinaglululoko. Yun yung katapusan pa nung pinakamagaling na senador na sa buong Pilipinas, sa kasaysayan po ng Pilipinas. Nagngangalang Idol Raf. Okay. Alam niyo po, magtapatan tayo, no? Kung ang isang tao po ay nagsisinungaling, madali lang pong mapalabas yan na nagsisinungaling ng isang abogado. Di ba? Oh. Lalo na kung ang projection mo, ikaw ay isang magaling na abogado katulad ni Ligutan. Kasi pag nagsisinungaling po, paikot-ikutin mo lang yung tanong, iikot na rin yung sagot. Depende sa gusto mong dalin. Tignan nyo po, ano po ang nangyari kay Ligutan? Totoo po yun. Totoo yung ginawa ni Ligutan, iba't ibang uri ng tanong, pero yun pa rin po, dun pa rin po papunta yung resulta. Simple lang po ang sinasabi ni Acosta. Wala siyang nilabag dahil siya ay disbursing officer. Alam niya yung batas kung paano mag-disburse. Ang confidential fund, totoo po yun. Wala siyang kinalaman sa confidential fund dahil siya po ang trabaho niya, mag-disburse lang. Siya po ang nag-disburse kay La Chica, Colonel La Chica. Si La Chica naman po ang nag-implement. Gusto po nilang tanungin kay Acosta kung paano in-implement nila Chica. Ang question lagi ninyo,
Alam ko po, ito po yung kumu-question po sa inyong mga isip. Bakit hindi na lang sila chika ang imbitahin nila para tanungin? Di po ba? Sasagutin natin. Alam niyo kung bakit hindi nila pinatatawag sila chika at siya ang tanungin? Ayaw nga nilang matuklasan natin na yung confidential fund ay nagamit para sa confidential. Di ba? Ayaw nga nila yun. Paano nila, bakit nila iimbitahin kung ayaw nga nila na matuklasan natin na wasto ang pagkakagamit? Kasi tinatanong mo yung tao, paano ginamit yan? Bakit may mga Mary Grace Piatos? Ano kinalaman niya dyan? Nag-disburse siya kay La Chica. Si La Chica ang dapat niyong tanungin kung totoo ba na may ginawa si La Chica na confidential work na kinakailangan pondohan ng confidential fund. Sa totoo po, no, ang isang mahusay na abogado, hindi po mahusay na abogado, kayang-kaya niya pong palabasin kung ang isang tao po ay nagsisinungaling o hindi. 'Di ba? Kasi paikot-ikutin mo lang yung tanong, ano na yan, iikot na eh. Kung ang isang abogado, kung ang isang testigo po ay nagsisinungaling, hindi niya po kayang balik-balikan at yan po yung trinay niligutan. Kaya ang daming tanong, kaya nga sabi nung abogado natin, kaya po ba paulit-ulit ang inyong sagot dahil paulit-ulit lang ang tanong? Paulit-ulit lang po yung tanong na yun. Iniiba-iba lang po para malito. Pag nalito ka at ikaw ay hindi sinungaling, iba-iba na yung sasabihin mo. The fact na natagalan niya yung ilang oras na pagtatanong niligutan at pare-pareho ang kanyang sinasagot, yun nga po yun. Pare-pareho po dahil yun po ang naganap. Hindi po siya pwedeng mag-iba dahil pag nag-iba po siya, nagsisinungaling nga talaga siya. Teka lang muna, paano nga ba to? Edit lang natin para magkaroon po tayo ng ng monitor. Para makapaghanap buhay rin. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, wala po sila napatunayan na pagsisinungaling. Lalong-lalo na po silang walang napatunayan na may illegal na ginawa. Tignan nyo po yung mga question, no? Balikan nyo po yung mga tanong ng magkapatid na Tulfo. Ano po ba yung sinasabi nilang tanong lang nila? Binibigyan lang po nila na sunod lang na sunod. Alam nyo po, Vice President ng Pilipinas, ikaw ay disbursing officer. Sa tingin mo, hindi ka dapat sumunod sa Vice President? Hindi ko makuha yung logic eh. Bakit gusto ninyong suwayin ng tauhan niya yung Vice President? Bakit tatawagin nyo na blind loyalty o blind kung ano man yung sinabi ni Tulfo at siya ay stupid na? Di lahat ng tauhan nyo, questionin nyo kung bakit kayo sinusunod. Blind loyalty lang ba yan? Totoo naman po yun na ang tauhan po dapat sumunod sa kanyang boss. Saan po kayo nakakita sa Pilipinas na hindi sumusunod yung tauhan sa kanyang boss? Lalo na kung coterminous kayo. Hindi po ba? Coterminous yan. Okay lang po na hindi sundin, mag-resign siya. Kung hindi po siya susunod, magre-resign na po siya. Ano po ang justification na hindi mo sundin yung amo mo? Kung ang pinagagawa ng amo mo ay illegal. Kung hindi naman illegal, insubordination po ang kaso mo. Pwede kang matanggal dahil hindi ka sumusunod sa pag-uutos na legal ng iyong boss. Hindi ko po maintindihan kung bakit po nila minamasama na si Acosta ay sumusunod sa Vice President. May tanong pa si Waling-Waling.
Ano po, sino po nag-utos sa inyo para pumunta sa land bank? Hindi po namimiloso po si Acosta. Pero ang sagot po ni Acosta paano ko po mawi-withdraw kung hindi po ako magpupunta sa land bank? Yung mga gusto kasi nilang palabasin na nag-uutos si BP Sara kay Acosta ng mga illegal na gawain. Balik muna tayo rito kay Ligutan. Okay. Sa madaling salita, dalawa lang po yung makikita natin kay Ligutan. Kasi pinagmamalaki nila, isa sa pinakamagaling to si Ligutan. Obvious po na magaling sa Ligutan. Pero kung ang testigo po na pinalalabas ninyo na hindi kahusayan, pinalalabas nyo nga na hindi qualified. Gusto nyo nga palabasin na kaya siya SDO ng OBP dahil siya ay taga Davao. Gusto po ninyong palabasin na unqualified si Acosta, kaya lang po siya nariyan dahil susunod siya sa mga illegal na pinagagawa ni BP Sara. Hindi po napalabas ni Ligutan na nagsisinungaling si Acosta. Siyempre, sasaluhin na lang yan ng mga hindi bayarang media. Pero ngayon,